Ako si retired Master Sergeant Hil Lusada. Ito ikukwento ko yung pagdating naman dito sa Mawab. Nasa Mawab kami, yung Brigade Commander si General Singa, 7 of 1st Brigade. Pagdating namin, nagtumawag siya nagpatawag siya ng meeting. Tapos, mayroong operation. Operate kami. Malis kami ng madaling araw. Ilakad ng binaybay namin yung galing dito sa brigade sa Mawab. Papunta dun sa objective namin. Sabi ni Sir Andong sa akin, sabi niya, pahinga muna tayo. Kasi ako yung leading team, sir. Sabi ko, sige sir, pahinga tayo. Nung pahinga kami, naisipan ko, sabi ko, baba muna ako. Bumaba ako ngayon, sir. Pagka baba ko, may nakita akong tao dun sa may landahan. Nakaupo. Tapos patulog-tulog. Bumalik agad ako sa taas. Sabi ko kay Sir Andong, sir, may nakita ako doon na tao, patulog-tulog. Patapusin natin pagkain tropa, sir, alis tayo. Pagtapos ng kain ng sir, ng tropa, sabi ko kay Sir Andong, sabi ko, sir, gapangin ko muna yun, sir. Para hindi makasigaw kasi mahirap yun pag sumigaw. Bulabog tayo. Hindi ginaampang ko yan, sir. So, susundan ako ng teammate ko, si Maynard. Ginaampang ko yan. Pagkagapang ko, tinakpang yung bunganga niya, sir. Takip ko ng bunganga niya. Sabi ko, ito, sigurado ito, kalaban talaga ito. Sabi ko, saan yung kasamahan mo? Sabi ko sa kanya, eh. Sabi niya, wala. Ako nang wala. Di ba may bahay sa taas? Sabi ko, may tao doon, eh. Sabi ko, sino yung kasamahan mo yun? Hindi siya nag-imik, sir. Sabi ko, sigurado kasamahan mo yun ba? Hindi siya nag-imik. Pero alam ko, sir, sa yung tao nagsinungaling, sir, masayko mo. Oo. Alam ko na may kasamahan sa taas. Ngayon, sinilip ko ngayon, sir. Binusalan ko muna sa sir. Yung inubad ko yung niya, yung damit niya, tsaka nilagyan yung bunga nga para hindi makasigaw. Okay. Pag silip ko ngayon sa taas, umuusok yung bahay. Sabi ko Sir Andres, sabi ko, sir, may tao yung bahay. Sigurado talaga, andyan yan sila. Kasi ito yung lookout nila, sir, eh. Inuhuli natin. Ito na talaga yun. Gapang kami, sir, gapang. Pagka gapang-gapang, pag silip ko ngayon sa bintana, sir, yung upper uniform. Sabi ko, ito, positive. Sigurado to. Positive yung nasa bahay. Gapang kami, sir, hanggang sa dumating kami dun sa taas. Pagdating sa taas, nag-skirmisher yung tropa. Pag skirmisher ng tropa, sir, pumunta ko sa gitna ng bahay. Sa talaga, yung ito, bahay ito, sir. Di ba, ito yung niya. Diyan talaga ako, sumigaw ako dun sa gitna. Lahat na tao dyan sa taas. Surrender na, kaya kung di mag-surrender, matay kayo. Puta, bigla kayo, sir, nagkabulabugan sila doon sa loob. Pumasok ako sa ilalim ng bahay, sir, kasi yung ilalim ng bahay, mataas. Mataas yung ang sahig niya, sir, ba? Ito, tayo, makasilip tayo doon sa ilalim. Grabing gulo nila. Puta, tatalon sana yung dalawa. Sabi ko, tatalon kayo, patay kayo. Sabi ko, sige, hindi tumalon ngayon. Bumalik na naman ako doon sa pinanggalingan ko, sir. Kasi baka barilin ako nila ako doon, sa ilalim ng bahay. Balik na naman ako doon sa gitna. Sigaw naman ko. Magbilang ako ng 10. Pag hindi kayo bumaba dyan, sabi ko, mamamatay kayo. Isa. Pag isa ko pala, sir, gumanon na yung yung puti na wagayway na. Puti. Sabi ko, sige, kung mag-surrender kayo, ganito yung gagawin nyo. Taas yung kamay nyo, bababa isa-isa. Tapos itaas yung biwang. Kung para makikita ko may dala kayo wala.
Bawat ano sir, bawat baba nung isa, pagbaba ng isa, pag-apos ko agad. Gabusin mo yan. Tapos ang bali, 6 sir, 6. Ang pinakalas na bumaba, yung asawa nung isang NPA. Buntis. Sabi ko, sige, dito ka lang. Yung kwan. Pagkababa nila sir, akitin ko sana, makit na ko. Sumigaw si Sir Andres na, baba ka muna pa, kami laman yan. Bumaba ako ngayon. Sigaw ako, volume fire. Volume fire! Binanata namin yung bahay, sir. Bagbagan talaga. Binagbagan ko yung bahay. Pagkabagbag ng bahay, sabay ko na sigaw na kuan. Ceasefire. Pag ceasefire, nakyat ko, sir. Bulaga sa akin, 6 na armas. Lupito. Sir? Yung lupit ah. Kuha yun, sir, yung 6 na armas sa ano na yun. Pagkakuha, bumaba kagad ako. Ngayon, pagbaba ko, nagsecure ako dito sa kabila. Puto, meron naman tao doon, sir. Isa na naman. Yun, lookout pa rin nila yun. Tinutukan ko na naman siya. Pero kuha ko na yung 6 na baril. Tinutukan ko naman yung isa. Pinuha ko naman. Putat, nadyakan ko na naman yung isa. Sabi ko, ikaw pa nandyan na. Saan yung baril mo? Sabi ko eh. Kasi, ang security kasi, sir, wala nang nag-security doon kasi nanood na kasi ay moral na yung tropa eh. Nakakuha tayo ng 6 na armas. Kinuha ko yung isa na naman yung naka-lookout doon sa kabila. Sinama ko siya doon sa grupo. Ang ginawa namin, sir, at tali ko yung mga pau namin. Tinali-tali ko yan sila tapos akyat kami sa kwan. Yun yung assignment una ni sir na dumating sa amin. Si Sir Agoncillo. Johnny, o sige. Sir Johnny. Yun. Ikukwento mo si Andong at saka si Johnny. Yan. Yung kasi mga kaibigan natin yan na talagang the best. Sir. The best in the West ng Ranger. Ito pagkatapos nun, sir, bumaba kami. Munta kami ng kalsada. Nagano kami ng 6x. Walang masakyan. Ang ginawa namin, sir, namara kami ng mga 10-wheelers. Sumakay kami. Sinunover namin yung nahuli namin doon sa brigade. Pati yung baril. Ang ginawa, tinala doon sa police station yung mga tapos kinasuhan ng rebellion. Papunta naman kami ng Hulo, sir. Hindi na namin yun, na follow up yung kaso nung sa Nung pagbalik na namin, kasi galing kami dito, Davao, tapos balik pa rin kami doon pa rin sa lugar na namin, siningil ko yung nabunturan PNP police. Kung sana yung mga nahuli namin na NPA. Sabi niya, binitawan daw nila kay walang nag-file ng kaso. Sabi ko, rebellion na yun eh. Diba, rebelde yun eh. Bakit kahit kayo na sana doon? Nagkaso? Yun yung ko sa kanila, sir. Bakit hindi nyo kinasuhan? NPA talaga yun. May baril yun eh. Baril yun. Sabi ko eh. Talagang NPA yun. Wala, binitawan lang sir. Siguro sa tingin ko, bumalik na yun. Pero sinabihan ko yung babae, sabi ko, pagkakataon na ng asawa mo na hindi na magbalik sa pagka-NPA, bakit? Hindi kayo namatay. Buhay kayo lahat. Sabi ko, pagbabalik pa kayo sa sunod na may enkwentro nyo yung sundalo, lalo na kami, Ranger, ubos na kayo. Patay kayo lahat. Kaya ito, second life nyo na ito. Sabi ko, sabihan mo yung asawa mo, wag na. Ano sabi? Ganun sabi niya, sige. Kasi mga anak naman ako, sir, sabi niya. Pag nandito ka, sabi niya, yung anak ko, kunin kitang ninong. Puta sa isip ko din, sir, puta, NPA ito, pag ginawa kong ninong, patayan ako. Pero, ayun sabi ko sa kanila, ako, hindi ko kayo papatayin, pero bigyan ko kayo ng chance na mabuhay. Kung kaya ko sila ubusin doon, sir, kung gusto ko. Hindi ko lang ginawa yun.
Kasi ang sabi nila, mas maganda daw yung accomplishment kung nakuha mo, patay sila lahat. Pero sabi ko, mas maganda yung accomplishment, nabuhay yung nakuha mo. Kasi nabigyan mo pa ng second chance eh. Mabuhay yung tao. Na ikaw, Kasama ko yun si Sir Andres, sir. Oo. Yun, buenas din talaga si Sir Andres sa mga... Sige, ikwento mo nga muna si Captain John Andres. Yan. Malupit yan na at least tribute ito sa kanya. At yun, malupit yan. Si Captain Andres, mabait na tao. Magaling maglaro ng basketball. Marunong talaga makisama sa mga senior niya, sa mga kasamahan niya, yung mga sundalo. Kaya lahat, ang tawag niya sa amin yan, sa mga luwas, iba lang sa akin, sir. Kilala naman niya ako. Tawag sa akin, Tuto. Pero pag nasa iba, Ta. Ta yung tawag niya sa mga sundalo. Tata yung tawag ni sir. Mga accomplishment ni sir, halos walang inkwentro din. Nakakuha ng baril na walang inkwentro. Ganon yung ano ni Sir Andong. Yung naging kuha ng buhay niya. Zero kaya nung nakasama kami, wala din encounter. Pero, naka-recover kami ng baril. Ganon yung, ano niya, yung career niya, sir eh. Parang sa class 1 to 5 sila, parang, ang nabalitaan ko, parang musang pa lang, nakakuha na sila ng baril. Oh, si QB, nakwento na rin ni Ronnie Ledesma, Master Ledesma. Oh, yun yung... Yung doon sa Bulacan, yung CDQB nila, yung malapit sa kampo natin. Pero, yes, sir. Yun yung, yun yung kwento. Oh, ganun yung ano rin ni Sir Andong. Kaya, Sir Andong, kahit saan yun. Dito, nakikita kami dito, sir eh. Ganun ba? Oh. Yung farm niya, sir, nandyan sa Anyo, Antique. Malapit lang pala. Malapit lang dito, sir. Dito kaya kung minsan magkasalubong kami. Kaya sabi niya, Oh, warrior na warrior yan. warrior talaga. Isang yan warrior. Yan warrior talaga. Sir Andong. Si Sir naman, si Sir Juni, nagkasama kasi sa first company. Ano lang sir, hindi kami nagtagal na magkasama. Pero alam ko, very snappy na tao si Sir Juni. Mabait. Tsaka marespeto. Yun yung nakikita ko talaga sa kanya. Okay si John. Baga Okay drinking talaga, buddy ko yan. At saka okay talaga yan. Yes, sir. Wala talaga ako masabi sa kanya. Wala masabi. 18th SR company siya nag-CEO. Talagang magaling na isang officer din. Na ngayon, nasa regiment si sir. Palagi ko nakita, nagbabike din. Sabi ko, golf na siya ngayon. okay, golf na siya. Pero, ngayon, classmate, fully retired ka na. Ngayon, masaya nga na sinashare mo ito dahil maging inspirasyon ng kabataan, mga reservist, inspirasyon din ng mga First Scout Ranger Company dahil ito yung kasaysayan ng First Scout Ranger Company na nandun ka nung kainitan. Anong may pagmalaki mo na once upon a time naging sundalo ka? Naging ranger ka? Una sir, pinagmamalaki ko yung naging membro ako ng First Scout Ranger Regiment. SOCOM, Philippine Army. Pero huli na yung SOCOM sir. Dati, pa tayo? First Scout Ranger Regiment lang, Philippine Army. Una sir, sa Ranger talaga ako nahubog. Diyan ako na naging, kumbaga, diyan ako nasimula eh. Hanggang sa naging full-fledged na Ranger. Napunta pa sa Warrior Company ng First Scout Ranger. First Scout Ranger Company ng Widari. Yung mga senior NCO doon, na nandun. Very proud ako sa kanila na naging kasama ko. Na sila yung naghubog sa akin na maging isang tunay na warrior din ng tunay na warrior ng Ranger. Kaya ipinagmamalaki ko
na isa akong tunay na ranger. Sa ngayon, tinatamasa ko na ngayon yung pinakamagandang buhay na nakaupo lang o nagbabike lang pero mayroong pensyon. Yun yung lahat na sakripisyo na ginawa ko noon, ito na yung kabayaran niya. Na natatamasa ko naman. Kasama ko na yung pamilya ko. Tsaka mga anak ko. Noon maliit pa sila. Hanggang sa ngayon, malaki na mga anak ko. Yung panganay ko, ito si Julo. Bakit kaya Julo ito? Kasi nung ipinanganak ito, ang bata na to, nasa hulo ako na sign. Kaya Julo siya. Yung pangalawa naman, si Fort, third year college na. Kaya naging Fort yan. Kasi nasa Fort Bonifacio ko. 2 taon ako nakulong sa Bonifacio. Yung pangatlo naman, si City. Kaya naging City yan kasi nasa Davao City ako na sign. Kaya yung buhay ko ngayon, umiikot-ikot na lang dito. Masayang nagsiservisyo sa barangay, naging kagawad sa barangay. Tuloy pa rin ang serbisyo ko, hindi nawala yung pagserbisyo natin sa gobyerno. Andyan pa rin, dito pa rin ako, tumutulong pa rin sa mga kababayan ko dito sa Barangay Lika. Lahat na pwedeng may tulong na gagawin para maayos, mapaganda, yung ma-improve yung barangay namin. Lahat kami tumutulong, kasama yung barangay kapitan namin, si Honorable Nelson Piroy, kasama ng mga barangay council, ng mga kasamahan ko sa council, SK. Malaking papasalamat ko na ngayon, hindi pa rin nahinto yung pagserbisyo natin. Nandito pa rin tayo sa ating lugar, sa kung saan ako ngayon nakatira. Yung pagka-warrior ko ngayon noon, dito naman, diplomasya na yung ginagawa natin dito. Ano ang greetings? Ano yung, kung ngayon, dami mo kasing dinaanan at may ilang nawala na kasama mo, nasa heaven na ngayon. Pwede mo bang i-address yung final mo sa mga pamilya nila, sa mga kasama sa heaven, na late Catalan? Ito sa mga lahat ng mga kasamahan ko na nasa heaven na, kayo yung humubog sa akin nung ako'y bagito pa. Nagpapasalamat ako sa inyo. Hanggang ngayon, hindi ko kayo nakalimutan. Kasama pa rin kayo sa mga pangarap ko noon na makagaya katulad nyo. Na nagawa ko yon. Pinagmayayabang ko yun. Ngayon. Lalo na yung mga pamilya nyo na makarinig kung ano yung sinasabi ko. Salamat sa kabayanihan na ginawa nyo. Hindi kayo maswerte na naka-retire, nakagaya ko. Pero ako naman maswerte na naka-retire, nakasama ko yung pamilya ko. Salamat, classmate. Yan ang luha ng isang warrior. Yan ang tunay na respeto sa mga kasamang nawala. Maraming salamat, classmate. Maraming salamat din, sir.